Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Naisip ko, naalala ko dati, yung tatay ko, palagi akong sinasabihan. Nung nag-high school ako, maraming bad influence dyan. Yossi, sigarilyo, alak. Sabi niya, huwag kang sasama sa mga kaibigan mong mga nag-yossi, ganyan. Yun yung parang tumatak sa akin. So ako naman, dahil pasaway tayo, nag-try pa rin ako. Pero yun talaga yung mindset ko na huwag akong sasama sa mga nag-iinom, nag-yossi, nagda-drugs. Uso-uso pa dati yun eh. So parang yun yung na-imprint sa akin na gano'n. So, ako, tikim-tikim lang. Nung natigman mo na, nung natigman ko na, ay ganito pala yun, hindi naman pala maganda, hindi naman pala okay. Kaya nga, ang sabi ko, bakit ang daming na-addict sa yossi? Bakit ang daming nadudulong sa alak? Eh, wala namang maganda na idudulot sa katawan mo yun. Ano siya eh, addictive siya eh. Oo, addictive siya. Kaya, yun, kung bulok yung mentality mo, hindi mo naisipin yun kasi yung habol mo is consumption lang eh. Parang nakaka-addict to. Wala ka nang pakailam kasi nga, wala ka namang mentality na maging healthy. Wala kang mentality gano'n. Basta masarap, nag-enjoy ka, pleasure, nandun. Ang sarap! May anong tawag doon, yung happy hormones na nilalabas? Dopamine. Oo, parang gano'n no? Every time na yossi ka, parang gano'n na feel mo. Kaya addictive siya. Hindi, yun nga, lahat naman tayo, may mga kinaka-addikan din eh. Dati ako, mga computer games. Diba? Pero nahinto naman na ano naman yun. Yung pag-intake ng sugar, addictive din yun eh. Totoo. So, para mabawasan yun, kaya nagtataka ako sa'yo eh. Wala kang diet eh. Wala akong diet. I love you pare, I love you. Pero kasi sa lahat ng kinakain natin, may sugar eh. Diba? Sa rice pa lang eh. Pero yung iba, nahirap magpaganda ng katawan, nagda-diet yun. So, tinatanggal nila yung sugar, carbohydrates. Kasi, yun yung nagbibuild ng fats eh. Pero yung sugar kasi, nagbibigay din ng energy sa atin. Di ba? Tama ba? Totoo. Oo. Pwede kang mag-intake ng sugar, pero yung mga natural. Makukuha mo sa fruits. Yan. Ano pa ba may mga natural sugar? Yun nga, sa rice. Pero wag yung sobra. So, yung rice mo, a day, ilang cups? Wala rin ako Hindi ko sinusukat. Talaga? Oo. Lalo na, sarap ng ulam namin. Ang sarap! Oo, hindi ko alam eh. Hindi ako tabahin, hindi ako Siguro, ewan ko, sa genes, sa hormones. Pinagpala ka, Paps. Number 1! Oo. Pinagpala ka. Alam mo yun? Ang taba ko dati medyo 73 ako. Ngayon, 68. Paras tayo. 68. Pero yung normal ko, 58. Yun yung sa BMI ko na dapat. 50 to 58. Yun yung tinatarget ko, maging 58. Pero ang diet, hindi ako masyado hindi ako nag-workout sa bahay lang. Siguro 3 times a week. Push up lang yun. Push up lang yun. Tapos, ang diet ko, fasting siya, wala akong breakfast. Tapos tinatry kong, dati kasi tawag dito, one day a meal ako, or no rice talaga, thrice yung meal ko dati, pero walang rice. Ngayon, no breakfast, tapos tinatry kong no rice. Kaso ang hirap kasi, may 1 month old akong anak ngayon, so parang ang hirap pagka wala kang energy. Totoo. So hirap na hirap, in short, hirap na hirap kami magpaganda ng katawan. Samantalang ikaw, Kain na kain. oo, pwede ka samang inasal, Brad. Oo. Dati nakaka-7 rice pa ata ako sa mga inasal, pero tagal high school, college. Ngayon, 3 rice na lang ata ako doon, hindi ko na kaya, hanggang 2 lang siguro. So, a meal, pwede ka mag 3 rice, 3 cups ng rice. Ako, okay sa akin, pwede sa akin, hanggat kaya ko. Pero normal mo? Normal ko, parang 1.5, 2 rice, ganun. Yun, okay na sa akin yun. Pero walang diet talaga? Wala akong diet. Lupit mo, Brad. Kaya nauubos pulutan eh. May mga nagtatanong nga sa akin, anong diet mo, anong iniinom mo? Ba't ba nakapanood ka na ng content ng
Sa social media, lalo na sa TikTok, sa mga nag-gym. Oo, madami. Hindi mo naisip mag-try ng entry ng gano'n? Dati, parang nasa ano ko. Pero ngayon kasi walang time eh. Tapos medyo ano rin yun eh, kailangan time consuming talaga kasi workout ka talaga, papagandahin mo katawan mo. Tapos gagawa video, edit mo. Alam mo kasi pare. Tapos everyday ganun. Oo. May pasok. Unless meron kang taga-edit. Yun ang maganda. Oo. Bill out na boss. Kasi yung workout parang hobby mo na yun eh. Parang daily routine mo na yun eh. Workout, bibidyohan ka lang, tapos siya na bahala. Kung meron sana. Parang ganun na datingan mo eh. I love you. Maganda katawan mo, pwede sa ganung content. Tapos dawin ka magsalita, parang camera na lang, tsaka mag-edit eh. Pasok mo na yung ganung ano eh. Pero ang dami rin kasing ano ngayon. Ang daming mga content creator about sa ano, diba? Sa fitness, sa workout. Pero sa bagay, hindi ko rin masabi kung ano eh. Kung... Hindi pa na-explore, tsaka wala rin time. No? So baka may gusto pang idagdag na parang tingin mo, bakit marami mahirap na Pilipino? Ang dami mahirap na Pilipino. Hindi mo masisisi kasi yung tao, di ba, sabihin natin, mahirap siya pinanganak. Pinanganak ka ng mahirap, ganito na ako tatanda mahirap. Maraming ganyan, di ba, sa mga, dito sa mga squatter area, sabihin natin, pinanganak siya doon. Di ba? Pero siya, kung yung mindset niya, gusto niya siya yung mag-aahon sa pamilya niya, sa kahirapan, kaya niyang gawin yun. Oo, kaya niyang gawin yun. Yung iba nga, di ba, pinag-aaral yung sarili. Pinag-aaral niya yung sarili niya para makatulong sa magulang niya kasi nakikita niya, ganito kami dati, ang hirap ng buhay namin. Gusto ko naman iparana sa magulang ko yung magandang buhay. O, isa yun sa mga sa mga factor na pag sila nangarap kasi nakita nila yung hirap eh. 'Di ba? Mas mataas yung pangarap niyo kumpara mo sa mga bata na pinanganak na mayaman, 'di ba? Komportable sila. Alam nila na mayaman yung parents nila, kahit anong hingi mo, mabibigay. So sila, mabilis yung sa kanila. Mabilis yung okay yung magulang nila ganito, may mabibigay agad. Unlike kung ikaw pinanganak ka na mahirap, mas mag-i-strive ka ngayon na gusto mong umangat ngayon. Doon sa bilang multi-level marketing na sa industry, ano yung napapansin mong o yung majority na napapansin mong mentality ng mga kausap mong wala pa sa loob, wala pa sa company? Ay, oo. Mahirap kasi ibaliin yung thinking nila about sa about sa pag-shift mo sa ganitong industry, sa galing ka sa ganito. Kasi di ba napalaki nga tayo na kailangan magtrabaho, di ba? Employee mindset. Employee mindset, kailangan magtrabaho para kailangan mag-aral para magtatrabaho pag graduate mo. Pero ang dami rin namang mga hindi graduate na naging successful. Yung iba naman... Discarte o diploma, no? Oo, discarte o diploma. Di ba? Uso na ngayon yan kasi ngayon yung mga tao na na-open na eh. Hindi lang naman about sa multi-level, kahit sa ibang way. Yung iba naman, traditional business, negosyo, gusto ng ganitong sari-sari store, or gusto magtayo ng hardware. Ang kaibahan lang kasi niyan, kailangan mong mamuhunan talaga ng malaki dyan. Tapos, may manpower ka dyan, may overhead expenses ka dyan. So, nandyan lahat ng focus mo. Diba? Unlike sa multi-level marketing, mamumuhunan ka, one-time investment, diba? Papalaguin mo or aaralin mo ngayon yung negosyong pinasok mo para ito na yung ito na yung bubuhay sa'yo, yung pupukusan mo. O, ganun siya. Yung iba, doon lang naman nahihirapang mag-shift yung mindset na, yung iba kasi, mahiyain ba? Oo. Yung ayaw kong magbenta ng ganito, hindi ako sanay magbenta, ayaw kong mag-approach ng tao, doon sila nahihirapan. So, sabihin lang, gusto ko yung produkto mo, gusto ko yung parang sistema, kaso ayaw magbenta, parang Oo, ganon. So, yung karamihan ng mga na-encounter mo o nakausap mo sa field mo is mahiyain, saka yung tawag dito, yung parang isi-shift nila yung sarili nila sa ganung profession.
kung sakaling interesado sila sa pag-join, no? Oo. Siyempre mahirap yun eh kasi kumbaga ito inaral mo ng 10 taon, inaral mo ng 5 years, tapos biglang lipat ka sa ganito, no? Mahirap talaga yun. Pero unti-unti naman yan, naaaral mo. Unti-unti yan na pumapasok sa isip mo or na-adapt mo.